Imagine mo na nakatira ka sa isang lugar na kung saan libo-libong tao ang magkakasalo sa isang bubong. Na kung saan ang mga paaralan, tindahan, gym at tahanan ay nakapatong sa isa't isa. Na kung saan hanggang sa makabuo ng mga lungsod na paakyat ng direksyon pataas sa langit. Mga obra ng arkitektura na sabay na eksperimento sa kung paano mas maraming tao ang may sisiksik sa mas maliit na espasyo. Mula China hanggang Brazil, mula Dubai hanggang Hong Kong, ito ang mga pinakadikit-dikit at pinakamataong apartment complex sa mundo na kung saan ang buhay ng libo-libong tao ay umiikot hindi sa buong city, kundi sa loob ng isang gusali. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na may isang gusali sa London na mula sa pagiging labis na kinasusuklaman ay naging isa sa mga pinaka-modern icon sa lungsod? Ito ang Trellick Tower, isang 31-story concrete giant na nakatayo sa West London na para bang isang relics na galing sa ibang panahon. Natapos ito noong 1972, obra ng arkitektong si Erno Goldfinger na may pangarap na gumawa ng isang perpektong community sa taas ng isang gusali, modern, epesyente at abot kaya. Pero noong lumipat ang mga unang residente, hindi naging maganda ang simula. Mahaba at tahimik ang mga hallway, madalas masira ang mga elevator, sumabay pa ang krimen at kapabayaan. Dahil dito, ito ay binansagan na Tower of Terror. Sa loob ng maraming taon, nagsilbi itong babala sa kung gaano kalaki ang pwedeng maging kapalpakan ng malalaking housing project. Pero kakaiba talaga ang takbo ng panahon. Pagsapit ng late 1990s, nagiba ang tingin ng mga tao. Ang dating tinawag na pangit na disenyo, ngayon ay tinatawag ng matapang, iconic at kakaiba. Ginamit ito ng mga artist, filmmaker at arkitekto bilang backdrop at mula sa pagiging kinakatakutan, naging isa itong cultural landmark. Ngayon humigit kumulang 1,000 residente na ang nakatira dito. Ang mga maliliit na flats dito ay talagang in demand, may magagandang tanawin ng lungsod at isang matibay na pakiramdam ng community. Ang dating malamig at kinakatakutan na konkretong tore ay naging isang vertical village. Isang patunay na kaya ring magbago at magbagong anyo ang mga tao at mga lungsod. Ikaw, titira ka ba sa isang gusali na mayroong madilim na nakaraan, pero may kwento ng muling pagbangon at pagmamayabang? Sa puso naman ng Johannesburg, nakatayo ang isang gusaling walang kapareho, isang 55-story cylindrical tower na ang loob mismo ay hollow core na para bang nilalamon ng liwanag. Ito ang Ponte City Apartment, pinakamataas na residential tower sa Africa at isa sa pinakamapait, pinakamadilim pero pinakamagandang kwento ng pag-angat, pagbagsak at muling pagbangon. Noong 1975, itinayo ang Ponte City bilang simbolo ng luho at modern na pamumuhay. Dahil bilog ang disenyo, ang bawat apartment dito ay mayroong panoramic view city light sa isang side at mayroong bukas na kalangitan sa kabila. Sa baba, may mga tindahan, salon, opisina, habang ang gitnang core ay nagsisilbing natural light well. Sa kasikatan nito, halos 10,000 ang nakatira dito, mga professional, artist, at mga imigranting nangangarap ng South African Dream. Pero nang nagbago ang lungsod, bumagsak din ang ponte. Pagsapit ng 1990s, naging kilala ito bilang isang vertical slum na puno ng krimen, kahirapan at pagkabulok. Sa mata ng marami, kinakatawan nito ang urban collapse ng Johannesburg. Hanggang dumating ang muling pagbangon. May mga developer at artist na nakakita ng pag-asa sa lugar na tinitignan ng iba bilang wasak. Nilinis, inayos, at muling binuksan ng gusali bilang bahagi ng urban renewal program. Sa ngayon, nakatayo ulit ang Ponte City hindi bilang luho, kundi bilang isang buhay na monumento ng katatagan. Isang lugar na ang bawat peklat ay may kwentong dala at ang bawat bintana ay tanaw ang nakaraan at hinaharap ng lungsod. Mula dilim hanggang liwanag, ang Ponte City ay isa sa mga pinakamakahulugan at pinakakakaibang halimbawa na kung paano ang isang gusali ay pwedeng maging refleksyon ng kaluluwa ng isang buong city. Sa isang burol naman na tanaw ang buong Sheffield, nakatayo ang isang estrukturang sobrang lawak at bigat ng dating na kung saan mistulang kuta ng militar at hindi talaga tirahan. Ito ang Park Hill Estate, isang matapang na eksperimento matapos ang digmaan na sinusubukang baguhin ang paraan ng pamumuhay sa lungsod sa pamamagitan ng pag-angat mismo ng mga kalsada patungo sa langit. Noong binuksan ito noong 1961, itinuturing itong hinaharap ng urban living. Ang konsepto nito ay talagang kakaiba. Imbes na makulong ang mga pamilya sa mga masikip na flats at madilim na koridor,
sina Jacqueline at Ivor Smith, ay nagdisenyo ng malalapad na open deck, mga street in the sky. Dito nag-uusap ang mga magkakapitbahay, naglalaro ang mga bata, at pati ang mga milkman ay nakakarating mismo sa pintuan mo. Isa itong vertical village na tirahan ng higit 3,000 residente na magkakaugnay sa pamamagitan ng tulay at concrete walkways na paikot sa burol. Sa simula talagang gumagana siya. Kilala ng mga tao ang kapitbahay nila, may mga tindahan, pub at playground sa loob mismo ng compound. Pero habang tumatagal ang mga dekada, unti-unting pumapasok ang mga kapabayaan at mga suliranin sa community. Ang dating maliwanag na ideya ng communal living ay kumupas at pati ang park hill ay naging simbolo ng nabasag na pangarap sa pabahay. Pero hindi doon natapos ang kwento. Imbes na gibain, binigyan ito ng bagong buhay. Isa-isang inayos ang mga bahagi na natili ang mga konkretong disenyo pero dinagdagan ng kulay, salamin at liwanag. Sa ngayon, pinaghalong luma at bago ang park hill, tirahan ng mga estudyante, artists at young families na nakakakita ng ganda sa dati ay tinatawag na pagkabulok. Mula sa social experiment, naging design icon ito at sa ngayon ay naging pinakamalaking listed building sa buong Europa. Isa itong paalala na kahit ang pinakamagaspang na konkreto, pwedeng maglaman ng kwentong sulit ingatan. Sa gitna naman ng konkretong gubat sa Sao Paulo, may isang gusaling parang humihinga, kumukurba, dumadaloy at halos buhay ang itsura. Ito ang Copan Building, obra maestra ng modernist architecture na si Oscar Niemeyer. Natapos ito noong 1960s at hindi lamang ito basta apartment tower, isa itong lungsod sa loob ng lungsod. Ang iconic na wave-like facade nito ay sumasakop sa buong city block. Kumukulong parang alon sa paligid ng 1160 na apartment mula sa maliliit na studio hanggang sa maluluwag na 4 pamilya. Sa loob nito, nakatira ang halos 6,000 residente. Dahilan para maging isa ito sa mga pinakamalalaking tirahang gusali sa buong South America. Habang naglalakad ka sa mga koridor nito, makikita mo ang mga panaderya, cafe, barbero, bookstore, pati maliliit na simbahan, lahat nasa ilalim ng iisang bubong. Dinisenyo ito para katawanin ang diwa ng Sao Paulo na magulo, makulay at walang tigil sa paggalaw. Ang Copan ay dumaan sa lahat mula sa luho, kapabayaan, overcrowding at muling pagbangon. Minsan asensadong pangarap, minsan problema sa lungsod, pero gaya ng city na kinakatawan nito, lagi itong bumabangon. Sa ngayon isa ito sa mga pinakatanyag na landmark ng Brazil, isang buhay at humihingang simbolo ng modern architecture at urban resilience. Sa likod ng mga kurba nitong elegante, may libu-libong kwento ng mga taong magkakaiba pero sabay-sabay nabubuhay sa isang vertical neighborhood. Isang gusaling nagpapatunay na kahit ang konkretong pader, pwedeng magkaroon ng kaluluwa at minsan, ang tunay na pintig ng lungsod ay hindi nasa kalsada, kundi nasa taas nito. Sa kahabaan naman ng Ron Valley, may isang estrukturang napakahaba at napakalaki na parang buong community pero hindi, isang gusali lamang ito. Isang dambuhalang laso ng konkreto at salamin na kilala bilang Lignon. Itinayo noong 1960s bilang tugon sa lumalalang housing crisis ng Geneva. Ginawa ito bilang isang matapang na eksperimento. Kaya bang gampanan ng isang gusali ang tungkulin ng isang buong bayan? At sa hindi inaasahang paraan, ito ay nagtagumpay. Sa loob ng tuloy-tuloy na complex na ito, nakatira ang humigit kumulang 6,000 katao na nakakalat sa mahigit 2,700 apartment. May mga paaralan, tindahan, klinik, parke, at kahit retirement home. Lahat ay magkakadikit at nasa loob ng isang mahabang pader. Mula sa itaas, mistula itong modernistang ahas na nakapalupot sa gilid ng ilog. Ang pasade nito ay parang walang katapusan, umaabot hanggang sa dulo ng tanaw. Noong pagbubukas nito, ang ligno ng sagisag ng post-war optimism, mahusay, social at progresibo. Subalit katulad ng anumang eksperimento, talagang nakatanggap din ito ng batikos. May mga nagsabing wala raw itong kaluluwa, masikip at talagang sobrang pare-pareho. Pero para sa mga naninirahan dito, ito ay tahanan, isang lugar na kung saan lumaki ang 3 henerasyon nang halos hindi kailangan lumabas ng block. Kamakailan lamang sumailalim ito sa malawakang renovation, energy efficient, upgrade, mas maraming green spaces at modern amenities. At hanggang ngayon, nananatili itong isa sa mga pinakamalalaking residential structure sa Europa at siguro nga isa rin sa pinakaambisyoso. Isang nakatagong lungsod sa likod ng iisang fasad, patunay na minsan, ang linya sa pagitan ng architecture at urban planning ay tuluyang naglalaho. Sa kahabaan naman ng beach road sa Singapore, nakatayo ang isa sa mga pinakamapangahas
na architectural experiment sa buong Southeast Asia, ang Golden Mile Complex. Sa unang tingin, para itong higanting pyramid na gawa sa konkretong terrace, patong-patong na parang dambuhalang hagdan papunta sa langit. Pero higit pa ito sa isang gusali. Isa itong miniature city na nauna pa sa konsepto ng vertical living bago pa ito sumikat. Natapos noong 1973, inidisenyo ng Golden Mile upang pagsamahin ng mga apartment, opisina, at shopping area sa loob ng isang megastructure na nakaterrace ang bawat level. Isa itong bisyo ng inaharap na kung saan ang mga lungsod ay hindi na lumalapad kundi tumataas. Isang saradong mundo na kung saan pwedeng tumira, magtrabaho at mamili ng hindi lalabas ng gusali. Tirahan ito ng libu-libong residente at maliliit na negosyo. Sa loob makikita mo ang grocery, nightclub, travel agency, karaoke bars, isang magulong halo ng buhay pero kahanga-hangang gumagana. May tanawing walang hadlang ang bawat apartment at ang design ng terrace ay nagpapasok ng araw at hangin sa bawat antas, isang konseptong lampas sa panahon nito. Subalit habang patuloy na nagmo-modernize ang skyline ng Singapore, nag-iwan ng bakas ang panahon sa Golden Mile. Pumupas ang fasad, bumigat ang reputasyon at tinawag pa itong rundown at delikado. At kahit ganon, pinuri pa rin ito ng mga arkitekto sa buong mundo bilang isang obra ng tropical brutalism at isa sa ilang lugar na kung saan ang arkitektura mismo ang umuhubog sa paraan ng pamumuhay ng community. Noong 2021, opisyal itong idineklara bilang National Monument, isang pangakong poprotekta sa kanyang kwento at identity para sa mga susunod na generation. Sa tabi naman mismo ng pinakabanal na lugar sa Islam, ang Grand Mosque of Mecca, nakatayo ang isa sa mga pinakamaganda at pinakamatatayog na estrukturang ginawa ng tao, ang Abraj al-Bait Towers. Mahigit 600 metro ang taas nito, isang dambuhalang complex na hindi lang basta gusali, kundi isang patayong lungsod. Mayroong higit 1.5 million square meters ng floor area at isa ito sa mga pinakamalalaking gusali sa buong mundo. Nasa loob nito ang mga hotel, apartment, shopping malls at malalawak na prayer halls na kayang tumanggap ng 10,000 tao ng sabay-sabay. Ang pinakamadaling makilala sa lahat ay ang Makkah Royal Clock Tower na nakaroonaan ng isang higanting crescent na kumikislap na parang parola sa gabi. Ang mismong clock face ay talagang napakalaki na nakikita mula 25 kilometers ang layo sa gitna ng disyerto. Sa loob nito talagang parang ibang mundo. May luxury hotel, residential suite, restaurant, medical center at isang observation deck na halos abot langit ang taas. Para sa maraming pilgrim, hindi lang ito lugar ang tutuluyan, isa itong kanlungan na nakatanaw sa pinakabanal na lupain ng Islam. Itinayo upang matugunan ang milyong-milyong debotong bumibisita taon-taon. Ang mga tore ay pagkasalid ng pananampalataya at makabagong engineering. Mula sa labas, nangingibabaw ito sa buong skyline at mula naman sa loob, para kang nasa isang lungsod na nakabitin sa kalangitan. Gustuin mo man o hindi, nananatili ang Abraj al-Bait Towers bilang isang modern na kababalagan. Patunay kung gaano kalayo ang kayang abutin ng sangkatauhan para paglapitin tayo sa ating sagradong puso. Sa puso naman ng Hamhung District sa Hong Kong, matatagpuan ang isa sa mga pinakamataong residential estate sa buong mundo, ang Whampoa Garden. Kapag tinitignan mula sa itaas, para itong kumpol ng mga futuristic towers na nakapalibot sa isang higanting puting cruise ship. Pero ang kakaiba rito, ito ay hindi totoong barko. Isa itong shopping mall na ginawa parang ocean liner, nakapwesto sa gitna ng city. Natapos ang Whampoa Garden noong 1980s sa dating lokasyon ng isang shipyard. At para mapanatili ang diwa ng dagat, nag-decide ng mga developer na lumikha ng isang residential complex na parang lumulutang na city na nakadaong sa lupa. Sa ngayon, ito ay tinitira ng mahigit 40,000 residente na nakakalat sa 88 na magkakakonektang tower. Sa loob nito, parang nakaprograma ang bawat galaw ng buhay. May mga supermarket, clinic, kindergarten, gym at mga kainan, lahat accessible kahit lakarin mo lang. Sabi ng mga residente, pwede kang tumanda rito nang hindi mo kailangang lumabas ng estate. Sa lungsod na kulang sa espasyo, nagbibigay ang Whampoa Garden ng bihirang kombinasyon ng siksik pero organisadong pamumuhay. Isang patayong community na kung saan nananatiling tahimik kahit nasa gitna ng gulo ng Hong Kong. At ang cruise ship na nasa gitna, tinatawag itong Whampoa ship, puno ng butik, kafe at may sarili pang rooftop deck. Isa itong kakaibang tanawin na mapapaisip ka kung totoo ba ang nakikita mo. Isang lungsod sa loob ng lungsod na kung saan umaandar ang buhay na parang barkong hindi naman lumulubog sa dagat. Imagine mo ang isang lugar na sobrang lawak na parang buong city, pero ang totoo,
isa lang itong residential complex. Ito ang Lago Yuan sa Guiyang, China, ang pinakamalaking housing development na naitayo sa kasaysayan ng tao. Sakop nito ang 10 square kilometers at binubuo ng mahigit 300 skyscraper na tinitira ng tinatayang 500,000 katao. At oo, kalahating milyon, mas marami pa kaysa sa population ng ilang bansa na sabay-sabay nakatira sa isang mega project. Kapag nakita mo mula sa itaas, parang kakaiba. Walang katapusang hanay ng glass tower na diretso hanggang abot tanaw, perpektong magkakatulad na sabay-sabay tumataas sa mga burol ng Southwest China. Sa baba naman, talagang halos nakaka-overwhelm ang sukat nito. Malalapad na kalsada, mga parke, malls, ospital at mga paaralan. Lahat ng kailangan ng isang city, ginawa na ng sabay-sabay. Dinisenyo ito noong 2000 bilang tugon ng China sa mabilis na urbanization at paglipat ng mga tao mula probinsya papunta sa lungsod. Ang bawat tower ay bahagi ng isang planadong ecosystem, tirahan, opisina, libangan at pati mga underground tunnel na nagdurugtong sa bawat distrito. Para sa iba, simbolo ito ng ambisyon ng China sa arkitektura, mabilis, modern at talagang napakalawak. Hindi lang basta neighborhood ang Liwan, binabago nito kung paano natin binibigyang kahulugan ang salitang community. Unti-unti nang nabubura ang hangganan sa pagitan ng city, complex at pati tirahan. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na may isang gusali na kung saan mahigit 20,000 katawang sabay-sabay na nakatira, nagtatrabaho at namimili lahat sa loob ng iisang bubong? Ito ang Regent International sa Hangzhou, China, isa sa mga pinakamalalaking residential building sa buong mundo. Mayroong itong 39 na palapag at hugis S ang istruktura nito at dati itong itinayo bilang luxury hotel. Subalit habang tumatagal, nagbago ito sa mas kakaibang konsepto, isang vertical city. Mayroong itong paaralan, gym, supermarket, cafe, swimming pool at kahit beauty salon. Lahat ng kailangan mo para mabuhay nang hindi pa lumalabas ng gusali. Sa loob may libo-libong apartment mula compact studio hanggang sa maluluwag na duplex na may river view balconies at 5 meter na high ceiling. Ang bawat unit ay parang selula sa isang dambuhalang urban hive, tirahan ng mga guro, chef, estudyante, pamilya at negosyante. Ang lahat ay bahagi ng isang buhay na microcity na idinisenyo ni architect Alicia Lu na muling pinakahulugan ng urban density, sleek, organisado at epesyente. Para sa ilan, ito ang hinaharap ng pamumuhay sa lungsod. Malinis, maginawa at konektado. Subalit para sa iba, parang isang modern na world city, isang mundo sa loob ng mga pader na kung saan hindi tumitigil ang buhay. Mula sa labas, kumikinang ito bilang simbolo ng modern China at mula sa loob, isang maze ng ilaw, kwento at energy ng tao na kung saan mas maraming tao ang nakatira sa isang gusali kaysa sa ilang maliit na bayan. Ang Regent International ay hindi lang tirahan, isa itong bagong paraan para maranasan ang urban life, pinagsiksik ang 39 na palapag ng organisadong kaguluhan. Sa isa naman sa mga pinakamasikip na lungsod sa mundo, ang espasyo ay hindi karangyaan at walang lugar na mas nagpapakita nito kaysa sa Amoy Gardens. Matatagpuan sa Kowloon, ang dambuhalang housing estate na ito ay binubuo ng 90 na matatayog na tower, tirahan ng humigit kumulang 20,000 residente. Itinayo noong 1980s, ang Amoy Gardens ay dinisenyo para magbigay ng modern at epesyenteng tahanan sa mga middle class na pamilya sa puso ng lungsod. Bawat tower ay mahigit 30 palapag, puno ng apartment na maayos ang pagkaka-stack sa bawat palapag. Mula itaas, ang layout ay parang matematika, precise, paulit-ulit, at halos imposible ang density. Sa loob, mabilis ang takbo ng buhay pero organisado. May mga tindahan, playground, at open courtyards sa pagitan ng mga tower na kung saan nagdadala ng ginawa at espasyo sa gitna ng siksikan. Isa itong patayong community na kung saan kilala mo ang kapitbahay mo, pero kasabay nito, pakiramdam mo ay maliit ka lang sa isang dambuhalang urban machine. Subalit kilala rin ng Amoy Gardens sa isang madilim na bahagi ng kasaysayan nito. Noong 2003, ito ang naging epicenter ng SARS outbreak sa Hong Kong. Dahil sa may ng ventilation, kumalat ng virus sa mga pipe at air shaft ng gusali. Isang wake-up call para sa high-rise living. Patunay na sa ultra-dense na lungsod, kahit ang pinakamaliit na detalye ng disenyo ay pwedeng magpabago sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa ngayon muling nakabangon ng Amoy Gardens at patuloy na umuunlad bilang simbolo ng resilience at adaptation. Hindi lamang ito housing estate, isa itong vertical city na bunga ng patuloy na balanse ng Hong Kong sa pagitan ng espasyo, population at survival.
Sa gitna naman ng abalang distrito ng Simsashoy, nakatayo ang isang gusali na kakaiba sa buong mundo. Magulo, siksikan at talagang buhay na buhay. Ito ay Chungking Mansion, isang estruktura na pakiramdam mo'y sariling mundo. Sa likod ng lumang concrete facade nito, may humigit kumulang 4,000 residente, nakalagay sa maze ng maliliit na kwarto, makitid na corridors at walang katapusang neon lit na hallways. Pero yun ay maliit pa lamang sa totoong dami ng activity sa loob. May guest house, restaurant, mobile shop, money exchange, market, at kahit mga makeshift offices, lahat ay nakapwesto sa 17 palapag ng kaguluhan. Kapag pumasok ka, maririnig mo ang 10 wika ng sabay-sabay, Hindi, Arabic, Swahili, Cantonese at English. Dito nagtatagpo ang mga immigrant, traders, backpackers at locals, nagnenegosyo at bumubuo ng buhay sa isa sa mga pinaka-dense at diverse na address sa planeta. Itinayo noong 1960s, talagang hindi inaasahan na magiging ganito kasiksikan ng Chungking Mansion. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang microcosm ng globalization na kung saan naninirahan at nagtatrabaho ang tao mula sa mahigit 130 nationality. Para sa ilan, delikado, fire trap at walang batas. Subalit para sa iba, maganda, patunay na pwedeng umusbong ang buhay kahit sa mga pinakasiksik na espasyo. Tinatawag ito ng mga filmmaker bilang huling free place sa Hong Kong, isang mundo ng walang tigil na galaw, na kung saan ang bawat pinto ay may sariling kwento. Ang Chungking Mansion ay hindi lang gusali, isa itong aksidenteng eksperimento sa pakikipagsama ng tao na kung saan 4,000 katao ang nagawang gawing community ang kaguluhan. Sa puso naman ng Tokyo, minsang nakatayo ang isa sa mga pinakakakaibang apartment building sa kasaysayan. Hindi ito karaniwang tirahan, parang galing ito sa science fiction movie. Ito ang Nakagin Capsule Tower, ang pinakaradikal na eksperimento sa compact living sa Japan. Natapos noong 1972, binubuo ito ng 140 na maliliit na kapsula na bawat isa ay kasing laki lamang ng maliliit na silid tulugan. Ang bawat unit ay self-contained apartment pad, may kama, desk, TV, at built-in alarm clock, lahat nakapaloob sa 10 square meters lang. Ito ang ultimong simbolo ng metabolism architecture, isang kilusan na tinitignan ng lungsod bilang buhay na organismo, pwedeng lumago at magbago habang tumatagal. Ang bawat kapsula ay dinisenyo upang madaling madetach. Sa teorya, pwedeng palitan ng residente ang lumampad ng bago, parang pagpapalit ng parte ng isang makina. Ito ay matapang, futuristic, at dekada nang nauna kaysa sa panahon, isang bisyo ng ultra-dense modular urban life para sa booming post-war generation ng Japan. Subalit hindi nagtagal ang pangarap. Sa paglipas ng panahon, kinakalawang ang mga kapsula, lumalala ang maintenance, at naging sobrang mahal para panatilihin. Ang dating simbolo ng hinaharap ay unti-unting naging relic ng nakaraan. Noong 2022, tuluyan ng dinimolish ang Nakagin Capsule Tower, pero ang legacy nito nananatiling buhay bilang simbolo ng matapang na imagination ng Japan. Bagaman wala na ang istruktura, ang ideya nito ay patuloy na naririnig sa bawat micro-apartment at capsule hotel na sumunod. Patunay na kahit sa pinakamaliit na espasyo, pwedeng umusbong ang pinakamalalaking pangarap. Kung mayroon namang gusali na tila galing sa panaginip o ibang planeta, ito ang Habitat 67 sa Montreal, Canada. Sa unang tingin, para itong dambuhalang eskultura na gawa sa mga nakapatong na concrete boxes. Pero kapag lumapit ka, makikita mong ito pala ay tahanan. Dinisenyo ni arkitektong Moshe Shafdi para sa 1967 World Expo. Ang Habitat 67 ay isang matapang na eksperimento na kung paano maaaring mabuhay ang tao sa lungsod nang hindi sinusuko ang espasyo, liwanag o privacy. Binubuo ito ng 354 concrete module na nakahanay sa wild, gravity-defying pattern na bumubuo ng halos 146 na apartment. Ang bawat isa ay may pribadong terrace, garden, panoramic view ng St. Lawrence River, isang konsepto na bihira sa tradisyonal na apartment design. Simple subalit revolusyonaryo ang bisyon ni Shafdi, dalhin ang pakiramdam ng suburban living, open air, sunlight, at greenery sa isang dense urban form. Isang vertical garden city na kung saan pwede kang mabuhay ng malapit sa iba, pero ang pakiramdam mo ay malaya ka. Ang pamumuhay dito ay parang paglalakbay sa isang architectural puzzle. Paikot-ikot ang koridor, unpredictable ang hagdan, at bawat tahanan ay bagyang naiiba. Sa paglipas ng panahon, naging iconic ang Habitat 67 hindi lang sa Montreal, kundi sa modernong arkitektura. Pinag-aralan, kinopya, at hinangaan ng mga arkitekto sa buong mundo bilang isa sa ilang housing experiment na tunay na nagtagumpay. Dekada na ang lumipas at nananatili itong matatag, bahaging ng tahanan, bahaging monumento,
bahaging utopian dream na sa wakas ay natupad. Ang Habitat 67 ay hindi lamang apartment complex. Patunay ito na kahit sa mga pinakasiksik na lungsod, pwede pa ring magkaroon ng imagination na lumika ng espasyo para sa buhay.